Hello and welcome again to Pinay Cooking Lessons. For today, we're going to make a new video. So ito po ay baked tahong or baked mussels. Ngayon, dalawa ang version na gagawin natin itong ating baked tahong. May isa na spicy at meron naman yung regular na baked tahong lang. Ang mga ingredients na kailangan natin for our baked tahong ay, kung ang gagamitin ninyo for this recipe ay yung fresh tahong, ang piliin ninyo is yung malalaking size. So, ang gawin ninyo is linisin nyo munang mabuti, ilagay ninyo sa isang pot, and then takpan, pagkatapos hayaan nyo siyang maluto over medium heat hanggang bumuka yung shell. Once bumuka na yung shell, i-drain nyo yung liquid niya, and then tanggalin nyo yung pinaka-top shell niya. Half a cup ng butter or margarine, a tablespoon of finely minced garlic. This is half a cup ng grated cheese. So what I'm using is Monterey Jack, pero kung ano yung favorite ninyo na cheese, pwede nyong gamitin for this recipe. Half a cup ng breadcrumbs. So what I'm using here is panko breading. Pero pwede rin na ang gamitin niyo is yung regular na breadcrumbs lang. These are actually optional ingredients. So if you want to try our spicy baked tahong, ito ang mga ingredients na kakailanganin natin. Mayonnaise and sriracha hot chili sauce. So kung may iba kayong preferred na hot sauce, pwede rin yun ang gamitin ninyo. At yan ang mga ingredients na kailangan natin for this recipe. Kung isa-serve na agad yung baked tahong after ninyo ma-prepare, i-preheat nyo na agad yung inyong oven before nyo pa i-assemble. So isa-set natin yung ating oven temperature sa bake and then sa 250 degrees. For our procedure, what I have here is yung ating butter. So, softened na yung butter natin kasi I left it sa counter. And then, doon sa ating butter, i-add natin yung ating minced garlic. Then, i-mix natin ito mabuti. And then, once nahalo na natin yung ating garlic and butter, ima-microwave natin ito for about 30 seconds or hanggang sa mag-melt yung ating butter. Ngayon, kung wala pong microwave, pwede rin itong gawin sa stove top. So, isalang lang ninyo sa isang maliit na pan yung butter at isama nyo yung garlic hanggang mag-melt yung ating butter. After 30 seconds sa microwave, ito na ngayon yung ating butter. So, isa-set aside muna natin to. Ito na ngayon yung tahong na nalaga natin at natanggal na yung top shell. So, ito ay ready na nating gamitin. So, inarrange ko siya sa isang baking tray at pwede rin naman na ang gamitin nyo ay isang baking dish. Ito ulit yung ating melted butter na sinamahan natin nung minced garlic. So, spoon over lang natin yung ating melted butter and garlic na mixture dito sa ating tahong. If you want, you can brush it din. Next, maglalagay tayo ng grated cheese sa ibabaw ng tahong. Then, lalagyan natin ng breadcrumbs yung ibabaw niya. To make our baked tahong spicy, ang kailangan lang natin ay mayonnaise at sriracha na hot chili sauce. So, yung sriracha hot chili sauce is actually an Asian hot sauce. So, mas matapang siya kesa doon sa ating Frank's Red Hot Sauce. Ang ginagamit kong ratio is 1:1. So, if I use 1 tablespoon ng mayonnaise, I also use 1 tablespoon ng sriracha na hot chili sauce. So, nasa sa inyo kung gusto niyo na mas maanghang pa yung inyong hot sauce, dagdagan nyo na lang yung inyong hot chili na gagamitin. So, magme-measure tayo dito ng a tablespoon ng mayonnaise and a tablespoon ng ating hot sauce. So, i-mix lang natin to together hanggang maging well-blended. Actually, kahit walang cheese at saka yung ating breadcrumbs, masarap pa rin yung kalalabasan ng ating baked tahong kung ito lang ang ilalagay natin. Ito na yung sriracha at saka yung ating mayo na pinaghalo natin. So, mag-spoon lang tayo ng kaunti nito on top of our tahong.
After natin malagyan ng sriracha and mayo mixture itong ating tahong, lalagyan din natin ito ng cheese on top. Then after natin malagyan ng cheese, itatap natin ulit with our breadcrumbs. So ready na ngayon itong tahong for baking. Actually, you can prepare this ahead of time. For example, merong party sa inyong bahay, pwedeng gawin ninyo ito sa umaga and then i-refrigerate nyo muna. And then bago dumating yung inyong guests, pwedeng isalang nyo na ito sa oven para mainit siya. So kung ito naman ay ipe-prepare ninyo ahead of time, so bago dumating yung guests or right before dinner, tsaka nyo i-preheat yung inyong oven. So preheated na yung oven, pwede na nating isalang yung baked tahong. So ilalagay lang natin to sa middle rack ng ating oven. And then i-bake natin to for about 20 to 25 minutes or hanggang mag-melt yung ating cheese. Okay, tapos na yung timer natin. Luto na yung ating baked tahong. Pwede na natin itong alisin sa oven ngayon. And this is how we're going to serve our baked tahong and spicy baked tahong. So, pinagsama ko sila sa isang platter lang. This is best served right out of the oven habang mainit pa siya. So, ang bilis lang natin naluto, di ba? Kukunti lang yung mga ingredients na ginamit, pero napakasarap po nito. So, sana i-try nyo itong ating recipe. Maraming salamat po ulit sa panonood. Hanggang sa susunod.